Hello guys! Ngayon naman pag-uusapan natin yung top 5 na dilema ng mga first-time home buyers. Tara! Number 1 sa listahan natin ay ang budget versus dream home. Ano ba yung pipiliin mo? Yung dream home mo ba? Yung malaki, maganda, maluwag, perfect ang location, pero sobra ka sa budget naman? Or yung magsasettle ka for a little less, pero within the budget? Ang key point dito na pwede nyong pag-isipan is dapat live within your means. Wag na wag po kayo masyadong aasa sa mga loans. Kasi ang mga loans, eventually yan, it's either magiging pabigat na po sa inyo yan, and then to the point, worst case scenario, instead na maging investment ninyo or yung dream house nyo is magiging dream horror pa. 'Di ba? Sayang naman. Sayang yung effort, sayang yung emotional na na-invest mo doon, sayang lahat. Number 2 na dilema ng mga first time home buyers, location versus price. So dito iisipin ng mga first time home buyers yung pipiliin ko ba yung bahay na malapit sa work, sa schools, malapit sa lahat pero mas mahal, o yung mas mura pero malayo at hassle sa biyahe. So dito isipin nyo lagi, pagdating sa property is location, location, location at location. Location is the key, location is your guide. Bakit ko sinasabing location is your guide? Kasi yung mga prime location, sila po yung mas mabilis mag-appreciate ng value. Unang-una yung appreciation ng value. Pangalawa po, pagdating sa rental income, mas mabilis po nating maparentahan yung magagandang location. And with regards naman po sa price, for example, kung hindi nyo naman masyadong afford or medyo nahihirapan kayo sa budget, kung perfect location or prime location yung kukunin nyo, pwede po kayong maghanap sa mga karatig bayan ng magugustuhan nyo. For example po, ang bahay dito na lang sa Pampanga. Ang presyo natin dito sa Pampanga, sa Angeles or sa Clark mismo, yung mga nakapaligid sa SM Clark, napakamahal. Nasa around 6 million to 10 million. Pero pag nag-travel ka lang ng one town or isang bayan lang away sa Clark, which is Mabalacat, makakakuha ka doon ng mga 3 to 5 million lang. So, malaki yung madi-discount mo, pero at the same time, hindi naman ganun ka-hassle pagdating sa travel or sa commute mo. Okay? Number 3 na dilema ng mga first time buyers is yung pagkalito kung condominium ba or house and lot. Actually gumawa na ako ng video nito. Ilalagay ko na lang yung comment dito ilalagay ko na lang yung link dito sa comment box, and then ang key point dito is depende po kasi sa inyong lifestyle. Kung gusto nyo po is yung less na travel, mas convenient, mas maganda po sa inyo yung condominium. Pero kung gusto nyo naman po ng wider space, makakapaglakad-lakad yung mga bata or kayo po makakapag-ikot-ikot, mas bagay po sa inyo yung mga house and lot. Number 4 na dilema ng mga first time buyers, kung magpi-pre-selling ba sila or mag-RFO yung mga resale. Again, yung mga resale or yung RFO versus the pre-selling, meron po silang kanya-kanyang advantage at disadvantages. Punahin po natin yung advantages. Sa pre-selling po, pwede po tayong mag-installment within certain number of months. For example, 24 months to 36 months without interest. So yung flexibility ng payment po is na kay pre-selling. So sa mga resale naman po at saka sa mga ready for occupancy, ang disadvantage naman po dyan, kailangan nyo pong mag-outright ng down payment. For example, 10% or 20% down payment. Siguro yung iba nag-offer ng mga 3 to 6 months. And then on the following month, kailangan na po natin i-settle yung balance. So, nakadepende po yan kung ano po yung requirements ninyo. Kung gusto nyo na pong lipatan, mag-resale po kayo or yung mga RFO projects. Pero kung willing to wait naman po kayo at iniintay nyo po yung future appreciation ng value ng property, mas maganda naman po sa inyo yung mga pre-selling. Another advantage po ng mga pre-selling or yung mga new development sa market versus sa mga resale, syempre pag mga new development, mas upgraded po yung mga let's say facilities and amenities niyan. Well, yung mga resale at saka ready for occupancy, syempre kung ano na lang yung existing na nandoon, yun na lang po yung ma-avail natin together with the property. Okay? Number 5 na dilemma ng mga first time home buyers
is yung dilemma nila kung for investment ba yung property or gagamitin na lang ng personal. Kailangan po, from the start po ng pagtingin-tingin natin ng property, malinaw na dapat yung mga guidelines natin at saka yung mga purpose natin kung anong gagawin natin sa property. Kung for investment purposes po, dapat ang mindset natin is kailangan may rental income na nanggagaling sa property na yon. Kung for personal use naman po, unang-unang yung iisipin is yung security nyo or ng family nyo, pangalawa yung accessibility at saka yung space. So from the start po, para hindi po tayo malito, dapat alam po natin or alamin po natin ang totoong purpose natin sa pagkuha ng property. So yan po ang top 5 dilemma para sa ating mga first time home buyers. So lagi nyo tandaan, before acquiring a property, dapat alam nyo ang purpose, para saan ito gagamitin, personal use ba or for investment. Another tip lang po pagdating sa financial, always make your amortization not more than 30% of your monthly income. Kapag na-maintain nyo po yung not more than 20 to 30% ng monthly income yung amortization nyo, malaking bagay po ito at maa-assess nyo rin po kung kakayanin nyo ang responsibility of acquiring a new property for your dream home. Maraming salamat. Thank you.